Hi love! Later pa naman yung pasok ko sa trabaho kaya lumabas muna ako para malibang ko yung sarili ko. Nag-stretch lang muna ako ng ganyan bago ako umalis kasi sobrang layo ng lalakarin natin ngayon, mga 100 kilometers. Huy, hindi, OA ka lang. Hindi, dito lang naman tayo pupunta, mag-iikot-ikot lang tayo dito sa labas. Ayan, pero dapat nga bago ako lumabas, nagsuot na lang ako ng puffer, yung mas makapal ba na na jacket kasi sobrang lamig pala. Pero dito lang naman ako sa malapit pupunta, I mean sa pinakamalapit na park dito sa amin. May mga nadaanan nga rin ako mga bulaklak dito at sobrang daming bees. Tingnan mo love, pero nung lumapit ako, hindi naman ako kinagat. Siguro na feel nila na palaban ako kasi kapag kinagat nila ako, kakagating ko rin talaga sila. Ayan, konting lakad lang yung ginawa ko love hanggang sa nakarating na ako dito sa pinakamalapit na park sa amin. Grabe, sobrang ganda dito at sobrang refreshing ng hangin. Minsan kapag wala kaming pasok ni Seni, inaaya ko talaga siyang mag-walking papunta dito. Kasi alam mo yun, kapag hindi ka lumabas, sobrang lungkot. Wala naman kasi akong pwedeng gawing iba sa bahay kundi manood lang din ng TV. So imbis na nakatutok ako maghapon sa TV habang inaantay yung oras ng pasok ko sa trabaho is lumabas na lang muna ako. Sobrang ganda nga ng mga tanawin dito at sobrang iingay ng mga ibon. Yung mga ibang puno nga dito ay nag-iiba na rin ng kulay dahil autumn season na. Tulad na lang nito, dati green lang to pero ngayon nag-yellowish na siya. Pero love, nung pumunta ako ng park kanina, hindi oras ng tiglaruan ng mga bata kaya halos wala talagang tao. Kaya naman ang ginawa ko, tinry ko lahat ng mga meron dito sa playground. Kasi nung bata ako love, hindi ko na-try lahat ng to. Dati nakikipaglaro lang ako sa may labas ng tumbang preso. Tapos yung 10-20, yung goma ba na kailangan mong talunin, tapos nakikipaglaban din ako ng text sa kalaro ko. Pero lahat ng yun, wala dito kung nasaan ako ngayon. Pero ang galing lang kasi halos ng kabataan na sa Pinas ay nakatutok na sa cellphone, pero dito kada hapon sobrang dami talagang tao. At bago nga ako tuluyang bumalik sa bahay, uminom muna ako dito. Ito rin yung isa sa kagandahan dito sa Australia kasi halos sa tabi-tabi lalo na sa park, meron talagang libreng inuman. At hindi lang nila to ginawa at pinrovide para sa atin kundi para din to sa mga hayop tulad ng mga aso. Meron nga rin sila ditong basketball court, bola na lang talaga yung kulang. Pero yung mga naglalaro dito, nagdadala talaga sila ng kanya-kanya nilang bola. Matapos ngang mahaba nating pag-enjoy doon sa park, napagdesisyonan ko na umuwi. Bigla ko kasing naalala na wala pa pala akong nalutong pananghalian ngayon. May nadaanan nga rin ako ditong maliit na fridge. Nako, kapag sa Pinas to, nasa kapitbahay na namin to. Kahit malapit na nga yung palaruan dito at playground ng mga bata, ay nagsiset up pa rin sila sa kanya-kanya nilang bahay. Wala akong idea about dun pero siguro kung ako man yung maging parents soon, mas gugustuhin ko rin makita yung anak ko na naglalaro sa tapat ng bahay at nakikita ko silang safe. Ayan, pagka-uwi ko nga, nagsimula na nga ako magsalang ng bigas. Pagkatapos nga nito, magluluto naman ako ng uulaman ko ngayong pananghalian. Itong paana nga ng manok ang napagdesisyonan kong lutuin. Kinat ko nga lang to into 1/2 kasi yung mga paa ng manok dito, sobrang titigas talaga. Nakapag-try na nga kami magluto nito nung nakarang araw at sobrang tigas pa din kahit sobrang tagal ng pakuluan. Kaya ang ginawa ko, kinat ko na lang in the middle para mas mabilis lumambot. Nagsimula na nga rin ako ditong mag-prep ng bawang, sibuyas at sili. So, simulan na natin magluto. Isusutay ko lang dito yung bawang, sibuyas at saka sili. Aantayin ko lang itong maging golden brown lahat bago ko ilagay itong paa ng manok. At bago ko nga lalagyan ng tubig itong paa ng manok, igigisa muna natin to ng kaunti. Antayin nating maprito. Pagkalambot nga ng paa ng manok, tsaka ko na to nilagyan ng toyo, suka at konting asukal. Pagkaluto nga ng paa ng manok, binisita ko muna yung mga tanim ko dito sa likod.
So, bago tayo kumain ng pananghalian, sunduin muna natin si Senny sa trabaho niya. Wala kasi yun masakyan ng ganitong oras, pero kapag may time talaga ako, hinahatid sundo ko talaga yan. Pagkarating ko nga dito sa work niya, hindi pa nga siya nakakalabas kaya lumabas na lang ako saglit sa kotse. Naglakad-lakad lang ako dito para hindi naman ako maboard. Ano po dala mo? Ito red velvet. Tapos eclair, pasta. Teracum bread. Pagkarating nga ni Senny, umuwi na rin kami para makakain na kami ng sabay. Ayan, pagka-uwi nga namin, nasikaso ko na rin yung pananghalian. So, buksan at tikman naman natin tong dala ni Senny galing sa trabaho niya. May dala siya ditong chocolate eclair, red velvet at saka pasta. Pero itong eclair na lang yung titikman ko kasi busog na busog ako sa pananghalian namin kanina. And after ko ang matikman yung dala niya, kumuha lang ako ng isang magnum paghahatian namin to. Pero ang ending, mas marami yung sa kanya, kumagat lang ako ng isa.